Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Tutuluyan na talaga ng Kongreso si Sara. Sabi dito sa balita ng Abante News, BP Sara formal nang inimbitahan sa impeachment hearing. Paano niya Mr. Maravillas kung hindi siya mag-attend? Kasi matigas ang ulo niya. Bala siya sa buhay niya. Mag-attend siya, hindi siya mag-attend, option niya yon mga kababayan. Basta imbitado siya para ipaliwanag kung paano niya ginastos yung confidential funds at yung pagbabanta sa ating Pangulo. Pag hindi siya nagpaliwanag mga kababayan, ang assumption niyan, sabi ni Jinky Luistro, wini-waive niya yung right niya para maidepensa ang kanyang sarili. At yung pag-iwas mga kababayan is an indicative of guilt. Di ba? Malinaw yon sa isipan ng ating mga mamamayang Filipino. Pag hindi ka nagpaliwanag, hindi ka sumagot, ang ibig sabihin, totoo. May sentensya na. In the bar of public opinion, mga kababayan, guilty ang verdict. Pero siyempre, ang verdict niya nasa Senado. Sa full-blown trial mga kababayan. Pero dito sa Congress, magkakandak sila ng mini trial. Kaya pinapatawag itong si Sara Duterte. Hindi na pwede yan mga ganyang pabibi, mga kababayan, pakyot-kyot. Sigurado na sa impeachment trial, lalabas ang kanyang pagiging Chucky. Ito yung nasa kanya, yung picture na yan, nasa dahig siya. Nagpapakyut siya dyan, tapos inahawak-hawakan niya yan at sinasabing sungay. Sungay niya, sungay. Sabi dito sa report ng Abante News Online, nagpadala na ng formal na imbitasyon ang House Committee on Justice kay Vice President Sara Duterte upang dumalo sa isa sa gawang pagdinig ng committee sa Marso 25 kung saan pag-usapan ang rules na gagamitin sa pagpipresenta ng ebidensya, mga ebidensya at testigo kaugnay ng mga inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Sa sulat mga kababayan na pinadala dated March 19, kahapon pala, Committee Chair in Batangas Representative Gilbert Gerville Luistro, Jinky na lang para madali ang pagbasa, asked Duterte to personally appear as respondent in the cases filed by Reverend Father Joel Saballa and others and lawyer Nathaniel Cabrera. Pari mga kababayan ang nag-file ng impeachment complaint laban sa kanya. Kaya pag hindi siya sumagot sa reklamo na final ng isang pari, ang dapat siguro pag-aralan ng simbahan mga kababayan na i-excommunicate itong si Sara Duterte. Kasi that is a disrespect, direct disrespect doon sa mismong pari na nag-file ng complaint laban sa kanya. Di ba po? Pagkatapos, dinisrespect niya yung pari, magpapamisa siya para ipanalangin si Tatay Digong niya na makabalik dito sa Pilipinas. Ano yun? Di ba conflict? Ha? Conflict po. Kaya kailangan pag hindi sumagot si Sara dito at dinisrespect ang imbitasyon ng Congress, ang reklamo galing sa pari, pag-aralan ang pag-excommunicate kay Sara Duterte ng simbahan. Tama niya, Mr. Maravillas. Tama. Para consistent po. In this regard, we respectfully invite you to personally attend the said meeting in your capacity as the respondent in the impeachment complaints filed by Reverend Father Joel Saballa et al. And Attorney Nathaniel Cabrera. Sabi po sa sulat na pinadala ng committee, Justice Committee. The Committee on Justice will conduct its regular meeting on March 25
Wednesday at 10 o'clock in the morning, next week na po, at the second floor ng People Center building sa Congress sa Quezon City. So among the agenda were the discussion on the impeachment hearing ground rules and the initial hearing on the impeachment complaints. The complaints were filed by two groups, one led by Saballa and others, endorsed by Mamamayang Liberal Party Representative Laila de Lima, and another by Cabrera na in-endorse naman po ni Manila Representative Benny Abante and La Union Representative Paulo Ortega IV. The panel was also expected to take up pending motions, including request for subpoenas, as well as the schedule of succeeding hearings and identify resource persons and witnesses for the first full hearing set on April 14. The committee said Duterte may coordinate with each secretariat for confirmation of attendance and other concerns. So tingnan natin kung ano ang magiging response dito. Baka niya Mr. Maravillas, ang response nito, imbis sagutin, tumakbo sa Supreme Court. Ipa-technical uli mga kababayan. Yan ang duda ng mga observers, mga kababayan, na magpasaklolo uli sa Supreme Court. Yun ang linyahan ng mga pananalita doon sa answer ad cautelam na hindi man sagot. Sagot na hindi sagot, mga kababayan. Sa tindi kasi po, mga kababayan, sa bigat ng mga ebidensya laban kay Sara Duterte, talagang mahirapan siya. 16 na mga abogado nga, hindi nasagot yung iniwasang sagutin yung 6 na articles of impeachment. Kaya nga na disappoint si Congressman Rufus Rodriguez. It is disappointing anya na 16 na mga magagaling na abogado yung kinuha ni Sara. Pagkatapos ni isa sa mga articles of impeachment, walang sinagot. So anong paginabang ng mga abogado? Sayang yung bayad ni Sara. Pero yung reading natin, sinasadya nila para delaying tactics mga kababayan. Buying time sa possible nilang gagawing petition sa Supreme Court. Ngayon, dumipensa yung House panel sa mga akusasyon. Quid pro quo claims ng kampo ni Sara Duterte may relasyon sa impeachment. Sabi dito sa balita, leaders of the House Committee on Justice maintained that the impeachment proceedings anya laban kay Sara were being driven by evidence, rejecting claims that the lawmakers were promised budget allocation in exchange for their support. Tama yung duda natin, yun ang pinapalabas nila ngayon. Yun mismo yung sinasabi po, kaya challenge nga po ni Congressman Joel Chua, pati ni Congressman Terry Ridon, itong si Toby Chanco na nagpa-interview, ina-accuse yung kanyang mga kasama pero hindi man pinangalanan na tumatanggap ng bribe. Ganon yung insinuation. Bakit hindi niya pangalanan? Ayaw man pangalanan, mga kababayan. Sige lang ang haka-haka insinuations, pakalat ng insinuations na ganon nitong si Toby Chanco. Kaya ang label ngayon kay Toby Chanco, DDS congressman at isang Trojan horse sa Marcos administration. O di ba, mga kababayan? Pero kitang-kita na po ang kulay at kaliskis ni Toby Chanco. Wala nang duda. Ano ba po? Malinaw na malinaw sa kanyang pananalita. Pinakita na yung tunay na kaliskis, ang tunay na kulay. DDS talaga po. Ano daw ang kapalit? Sabi po ni wala akong kalam na kapalit, sabi ni Luistro. When asked about allegations of budget incentives for lawmakers backing the move to unseat Duterte.
She said the panel was focused on conducting an orderly and credible process anchored on facts. Sinisiraan nila yung Congress, yung panel. Pinapalabas na dahil sa bribe, kaya may impeachment complaint na isinusulong ang Congress laban kay Sara Duterte. Napakalinaw na. Ang rason po, yung malinaw na pagbabantaan ni Sara at hindi maipaliwanag na confidential funds. Yun ang rason ng impeachment complaint at ang mga complainant, mga pribado, in-endorse lang ng mga congressmen na matitino na ayaw nila na walang accountability sa ganitong kaseryoso na kinasangkutan ni Sara. Ganon lang yun. Tama po mga kababayan. Sinisiraan nila mga kababayan yung proseso para ma-justify ang mga palusot ni Sara na pinopolitika siya at iniipit. Walang namumulitika sa kanya. Ang rason ng impeachment po, nagbanta siya. Yun ang malinaw. At ang pagbabanta, mali. Hindi niya na paliwanag din yung paggamit ng confidential funds. Ipaliwanag niya si Piatos. Yun lang yun. Kaya sabi po ni Luis Toro, I've been working on this. I feel the obligation to be able to come up with an orderly proceeding, an organized proceeding, and of course a decision which will be acceptable to the people. A decision which can be justified based on the evidence presented. Yung mga complainants magpipresent ng mga ebidensya. Si Sara dapat may counter ebidensya. Yun ang dapat niyang gawin, hindi yung propaganda. Sabi ni Luis Toro, for me, I really see this as my constitutional duty that I should be able to discharge. Sabi naman po ni Vice Chair Manila Representative Joel Chua, the votes of their colleagues were guided by evidence and individual conscience. Nakita naman po ninyo yung botohan. Ang mga congressman naman po, they will vote based on their conscience, based on evidence. He cited the unresolved questions surrounding the alleged misuse ng 612.5 million pesos na confidential funds, including the 125 million na ginastos in 11 days. Lahat naman po ng pininisenta is backed by evidence at saksi naman dito ang taong bayan. Marami naman po nakapanood. Yung question na 1 million safe house na nirintahan hanggang ngayon hindi pa rin malaman kung nasaan. Kita ninyo, 1 million na safe house. Hindi may paliwanag kung nasaan. May safe house nga po, yung renta mga kababayan, 250,000 per night. Palalampasin natin ang ganitong uri ng paggastos mga kababayan. 250,000 per night. Anong klaseng safe house yan? Di ba? Saan ba yan, banda? Bakit ganun kamahal per night? Di ba po? Yan ang pilit na tinatago. Ayaw ipaliwanag ni Sara Duterte. That is, unacceptable, mga kababayan. Yan 1 million. Yung testimonian po ng mga sundalo na sinasabi nila were asked to certify that the funds were downloaded to the Youth Summit, but in truth, wala naman po talagang pondo na na-download. Kita ninyo. Chua said, the impeachment process would also give Duterte the opportunity to address the allegations and clear her name ahead of the 2028 presidential elections. Yung impeachment process is a test of character niya and conduct of a public official. Now, you're going to run come 2028. Hindi ba mas maganda? Once you are acquitted, tatakbo ka na wala kang extra baggage. And this is actually the right opportunity for her to clear her name. Pagtakbo niya, at least kung anumang mga ibato sa kanya, na malinis ang kanyang pangalan. Kaysa yung tumatakbo ka na meron kang mga issues na kagaya po nito. Tama. Tama baga, kung wala siyang kasalanan, totoo na malinis yung ganyang paggastos. Bakit hindi siya sumalang sa trial para maipakita niya yung mga counter evidence niya
na sinungaling doon sa mga akusasyon laban sa kanya. Kaya lang natataranta siya, kitang-kita po sa kanyang mga aksyon. Pati yung mga abogado, ingat na ingat, ad cautelam nga. Ingat na ingat. Kasi alam na pati ng mga abogado, alam nila na talagang nalustay. Di ba? Yung 1 million lang po na nirintahan po na safe house, hindi makita kung nasaan. Malinaw na malinaw at malamang yung testimony ni Madriaga ang babasag sa lahat ng ito, magbibigay ng linaw. O ito yung development ng balita tungkol kay Madriaga. Sabi ni Ridon, Court okay needed to transfer Madriaga. Bicol Saro Representative Ridon said the House Committee on Justice has to coordinate with the court should it seek the transfer of Ramil Madriaga to another facility to secure his testimony in the hearings of the impeachment complaints laban kay Sara. Ridon noted that Madriaga, who is facing a kidnapping case, is presently under the jurisdiction in custody of the court while he is detained at the Bureau of Jail Management and Penology. Very important niya na mag-coordinate kami with them and they have to agree that detention can be transferred whether to the house or whichever other facility, sabi po ni Terry Ridon. The committee has also to consult Madriaga on his willingness to be transferred, sabi po ni Ridon. Madriaga's affidavit is one of the pieces of evidence in the impeachment complaints laban kay Sara. He alleged that he delivered money to other people on Duterte's orders with cash provided by her security aides. Duterte denied his allegation and filed a perjury complaint against him. So kailangan po ang napaka-importanting testimony ni Madriaga para makonect natin. Connecting the dots. Napasaan yung pera, hindi lang mali-maleta, doppel bags, kotse at buong van, grandiya, ang dinideliver, punong-puno ng pera mga kababayan. Kaya yung mga testimony ng mga 18 Marines po, panggulo lang yun. Panggulo lang, mga kababayan, para ma-divert yung atensyon ng mga tao sa totoong maleta na may laman ng pera. Di ba? Ganon lang ang strategy. O ngayon, sabi ni Attorney Poa, ready daw yung defense team for battle on two fronts. Yung sabi dito sa balita, nagre-ready daw sila sa full-blown impeachment trial as early as 2025 when the first impeachment case was sent to the Senate before it was struck down by the Supreme Court. But Poa said that aside from the legal battle, the team is defending the Vice President in the court of public opinion and countering allegations. If it is raised to the Senate, then malamang doon mangyayari din talaga yung full-blown na trial. We will be presenting the witnesses, all that. But in the public forum, we also have to keep on explaining. Kasi nga, it's a court of public opinion rin, sabi po ni Poa. Hindi man kailangan pa na magpaliwanag kayo sa publiko. Isa na lang po, doon sa naka-live man siya, yung full-blown trial. Yan kung hindi kayo magpasaklolo sa Supreme Court. Diba? Yung mga pa-interview ninyo, plus na counterproductive sa inyo kasi hindi man maniwala doon sa mga sinasabi ninyo, yung publiko. Kasi yung mga pa-interview ninyo, lalo na si Sara, doon lang sa mga kaalyado ninyong reporters at media outlets. Yung mga tanong naka-ready na, scripted. Kaya hindi maniwala yung publiko. Importante may cross-examination and that will happen sa trial. Ganon. Hindi yung pa-interview kayo kay si Sara, pa-interview kay sa SMNI.
kay Banatbay. Puro pansarili po. Di ba? Doon makikita kung talagang nagsasabi siya ng totoo sa mismong cross-examination ng mga testigo at saka siya mismo. Kaya dapat dito pa lang sa Congress, sa Justice Panel, inimbita na si Sara, doon pa lang dapat mag-appear na si Sara. Pag hindi po umiwas si Sara, guilty. Yan ang mabubuo sa isipan ng mga tao. Guilty kasi. Kaya hindi niya masagot, guilty. Sabi ni Powa, a guilty verdict could disqualify her from public office. At the same time, the defense team also want to protect Duterte in the public eye. We're doing all we can to not only protect her legally, but even to simplify the issues to the public para maintindihan nila. Hindi man po maintindihan yung mga palusot ninyo. Kasi alam na namin na yung mga depensa ninyo, puro man lang palusot, pag-iwas, ganon. Doon nga sa sa answer ad cutelam, wala mang sagot na sinagot. Malinaw, sayang lang ang sweldo sa inyo ni Sara, na sabi ni Congressman Ropos Rodriguez, yung 6 anya na mga akusasyon, hindi man sinagot. 16 na abogado, 6 lang na articles of impeachment, hindi sinagot. Para na may abogadong 16 na magagaling, na hindi man sasagutin yung articles of impeachment. Punto por punto, yon ang sabi ni Ropos Rodriguez. Yan sabi ni Ropos. Disappointed with Sara Duterte's lawyer. No answer given, aniya. Madam Chair, I have read the consolidated verified answer at the cautelam with caution. And certainly, I would express my disappointment with the legal team of the Vice President who has 16 lawyers who have signed this particular answer. In answer, the grounds which were averted to the third complaint, 6 grounds, should have been answered one by one, sabi ni Rodriguez. Pero wala niya nasagot. There is no answer to the 6 grounds of the third complaint and also no direct answer to the 5 grounds in the fourth complaint. Therefore, I'm surprised that in this particular answer, there is no discussion per ground and therefore would not give us the real answer of the respondents. Yung sagot, hindi man sagot. O, di ba mga kababayan? O, ngayon, sabi ni Congressman Chua, malinaw na kayang maabot ang dapat na boto papuntang Senado. Kumpiyansa si Manila Representative Joel Chua na makukuhang kinakailangang 1/3 vote na kabuang miyembro ng Kamara de Representantes o 106 sa 307 miyembro upang ma-impeach si Vice President Sara Duterte at maipadala ang articles of impeachment sa Senado para sa trial. Kayang-kaya kasi si Ronaldo Puno po, kinausap na si Sandro Marcos, nakangisi na. Okay na yung release. Nagreklamo, nagutom. Mga kababayan, gustong lumipat siya sa minority. Sabi nga dito sa amin, nag-urag-urag. Nagpapansin kasi walang release sa distrito. Kinausap ni Sandro, okay na niya. Buti pa si Sandro, madaling kausap si Sandro. Hindi tulad ni Speaker. Ni Speaker D. O, dissolve na, mga kababayan. Tuloy. Larga. O, di ba? Ayan man lang, mga kababayan, yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.